Okay guys, quick video lang. May kakaiba naman nangyari. So, alam natin yung problem dito sa trips. And one time pa lang tayo nag-spray. And nakita ko naman na mukhang effective. But I still need to spray one more. Yun yung nakikita ko, one more. Pero hindi na natin to i-sprayan kasi this is already good for harvest next week. And yun, akin na yun, yung ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And malamang kalahati lang talaga niya yung makuha ko kasi kung makita nyo, medyo malaki yung damage niya. So ngayon, naglilinis ako dito kasi hopefully bukas makapaglagay na tayo dyan ng panibagong set. And mamaya naman sa indoor nursery natin is magtatanim ulit tayo. So babaguhin natin yung seeding natin from Tuesday, gagawin natin siyang Friday kasi gusto kong gumawa ng Saturday and Sunday market dun sa may Fairview. Sa bandang Fairview. Diba yun? Parang malapit yun sa Milan. Basta malapit sa SM Fairview. Parang may malaking or malawak na joggingan doon. Naka-jogging ako doon one time. Then, ayun. Siguro doon natin i-introduce. And yan. So, sabihin natin kahit may spray yan, ginawa naman natin yung tamang process sa pag-spray na hindi natin siya i-harvest ng sobrang aga simula nung na-sprayan natin siya para ma-circulate niya yung chemicals at matanggal niya na yun sa system niya once na mag-harvest tayo. And ako pa rin naman yung primary consumer niyan. Kahit may spray. Pero hindi yan yung topic natin. So ito yung cucumber natin, Jackson 27. Hindi ko sure kung kita nyo sa video. Pero yan, may mga kagat. Yung ganyang kagat, alam ko na yan, may sapot-sapot. Uod yan. So kanina may nakita akong paru-paro eh. Hindi ko lang alam kung nakalabas na eh. Palagay ko yung paru-paro na yon, parang nag-mature na. So naging paru-paro na siya. Hindi ko lang alam kung nakalabas siya. Pero ayan, hindi ko lang sure kung yung mga uod ay kakainin yung bunga. Kung magkakaroon man ng bunga kasi medyo inaayos natin to eh. So wala dito naman, wala pa lang bunga. May uod dito eh. Sa banda yun. Kita ba? Dito yun oh. Ayan, yan. Uod yan. Uod. So hindi ko na siya, actually hindi ko na siya pakikilaman. Ito pa uod oh. Ito, yan, uod yan, yung uod. Yan, may mga sapot-sapot. So, magiging paru-paro yan. Hindi ko lang sure, yung paru-paro ba? Kailangan ng mate para mangitlog ulit siya. Kasi, kung hindi siya makakawala dito, wala mangitlog siya dito. Pero tinitingnan ko naman, wala naman eh. Madali ring malaman kung mauod ba yung kumakain ng dahon nyo. Yan. Baka nakikita nyo to. Yan yung maliliit na itim-itim. Poops nila yan. Yan yung dumi nila. So, kung may ganyan ka, hindi yan alikabok or dumi. Dumi yan. Dumi yan nung uod. So, ganyan sila. Hindi ko sure kung may lalaki kasing pipino eh. Tsaka gusto ko rin makita kung kakainin ba nila yung pipino. Napansin ko rin sila, hindi nila ito ginalaw itong lemongrass natin. May kinain sila doon, no? Hindi ko sure, hindi siya gulay eh. Pero isa siya sa mga tumubo dito. Hindi ko lang anong klaseng halaman. Nasa likod kasi nitong lemongrass ko, kaya hindi ko rin maputol. Pero ngayon, ang ginagawa ko sa lemongrass ko, so nagko-consume tayo dyan. So ito, hindi ko pa ito consume siguro after 1 week pa kasi na-sprayan to eh, na-sprayan. So, after 1 week, puputol tayo dyan, tapos gagawin nating tea. Ganun lang din naman yun. Basta, at least 1 week. Pero ang in-implement natin, 10 days. Yun, 10 days. Kaya, abot pa nga ng 2 weeks eh. Kasi kung 30th day, ang harvest natin 45th day. So, 2 weeks. So, safe naman siya. Okay. So, ayan. Ito, dito yun sa iba. Ito, hindi wala na spray. Yung iba, magkakaroon tayong spray. Baka bukas pa siguro. Bukas ng gabi.
Pero yun na yung last na spray nila. Kasi, tapos yung susunod naman, palagay ko hindi na tayo mag-spray doon. Siguro 2 spray lang gagawin natin. Then tingnan natin kung may nabubuhay pang trips. Pag nag-spray tayo guys, maliban dito, yan paligid. Sprayan natin yung paligid. Sprayan natin. Hindi ko lang sure kung yung pesticide is nakaka-apekto din sa mga worms. Pero parang hindi. Kasi in-sprayan ko yun nung nakaraan. Yun yung alam ko So, ayun. Yun lang yung gusto kong i-update sa inyo na meron pala. Pero ang maganda, hindi dito sa ating setup. So, bukas, kung magawa ko man ito ngayon, yan, meron dito, tapos harvest ko nito bukas ng umaga. So, bukas dapat meron na rin tayong setup dito at baka mga hapon bukas ay i-transplant na natin yung mga seedlings natin sa baba. Then mamaya, gusto nyo pa ba makita yun? Magtatanim ako? Siguro hindi na. Check nyo na lang yung mga videos ko kung paano tayo magtanim. 45 pa rin ang target natin ngayon. So 45 heads. Hopefully, lalagay natin dito. Dito muna isang bakante. Tapos pag na-harvest ko ito, itong 3. Kasi 6 6, diba? 6 dito, 6. Ngayon kasi yung kapartner nitong dalawa is nandito sa gilid. So ayusin kasi natin. Kaya ang maganda niyan, hindi na tayo nag-stop production. Medyo nag-delay lang tayo siguro mga 1 week, mga ganun. Delay lang tayo ng 1 week production. Pero goods yan guys, goods. So yun, almeti pa rin naman ang maganda, pero yun, sobrang init ngayon. Parang medyo, hindi naman sobrang init katulad nung dati, pero uminit ulit. So, hopefully okay naman. Yung ngayon, alam ko, meron akong 6 na scamander meron pa akong mga scamander, hindi ko pa naubos. Pero yun, pinagkakain naman natin yan, may scamander. Tapos may scamander ulit ako doon. Tapos, nagtatry din tayong gumawa ng panibagong product. So, maliban sa mga naiisip kong product, salad, sandwich, gusto kong gumawa ng smoothie. Pero merong lettuce or any gulay. Tapos mag-aalaga rin tayong kale. So inaayos na natin yung setup. Mag-aalaga ulit tayo ng mga basil. Pero yung mga basil natin siguro 2 lang sa mga ganyang paso. 2. So isang sweet basil, then Thai, then sweet basil, and lemon basil. Ganun yung gagawin ko. Sweet basil, paborito ko yung sweet basil gawing tea. Ayan, sweet basil. Ayan. So, didiligan ko lang yan kasi medyo tuyo na yung lupa. Yan, yung dito. So, hindi ko sure talaga kung may tutubo dito ng maayos pag nag-set up tayo dyan. Pero ngayon yan, nandyan sila. So, isa pa palang problema ko, nung nakaraan, di ba, nag-uulan. Although, nabanggit ko na sa inyo yan yung mga part na may dugtungan, may mga flat bar, doon nagkakaroon ng leak. Yun nga, ang problema pag napapatakan sila, isa yun sa nakaka-contribute ng fungus. Kasi pag napapatakan sila ng tubig, mataas yung humidity, then dun kasi nagtatribe yung fungus. Kasi nag-mushroom din ako dati. Sa mushroom, mga fungus yun. Kaya pag mataas yung humidity talaga, medyo nagtatribe talaga yung fungus. Kaya ito yan, medyo dikit-dikit. Yung gitna niya mataas ang humidity, so possible magka-generate ng fungus. Pero sa nakikita ko, okay naman. Doon lang talaga banda ang malala ang ating trips. Pero hopefully hindi na maapektuhan kasi nga nag-spray na tayo once. That's it. Thank you very much and see you next update guys. Bye-bye.